Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutikap TV. Ayan, magandang araw sa lahat. Kumusta kayo? Especially sa mga shoutout sa itong mga taong to. Shoutout sa inyo, mga lods. Ito lagi nakasubaybay sa mga upload ko. Ayan, thank you so much. Ayan, shoutout kay Romil. Ayan, shoutout sa'yo pre. Kay, ayan, Sherwin. Ayan, may nagtatanong pa lang nasan na si Sherwin. Ayan, nagkita kami ni Sherwin. Ayan, kita kami ni Idol Romil. Ayan, shoutout sa inyo. Thank you so much guys, and welcome back sa YouTube channel ko. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na. Ayan, thank you guys, thank you. And alam ko yung iba dyan, yung mga naghahanap ng trabaho dito sa Macau, nawawalan ng pag-asa. Sabi ko nga lagi, hanggat may visa, may pag-asa. Kahit sabihin natin isang araw na lang yun o 2 araw, basta nag-a-apply ka, may pag-asa yan. Huwag ka mawala ng pag-asa. Yung mga mag-i-exit dyan, paubos na yung visa, mas maganda mag-exit kayo sa Thailand, huwag sa Pinas. Kahit sabihin mo may kamag-anak ka dito sa Macau, mahirapan ka talaga makabalik kasi may record ka na, makikita yun dun sa airport, sa system nila dun. Makikita nila yun dun na nag-Macau ka tapos di ka bumalik agad. Diba? Sabi mo nga dun sa pag-alis mo sa Pinas, 1 linggo ka lang. Diba? May return ticket ka pa pabalik ng Pinas, diba? Makikita nila yun dun na di ka bumalik ilang buwan. Kaya mas maganda talaga mag-exit Thailand. Kasi yung friend ko, yung kapatid niya, actually hindi nakahanap dito sa Macau ng trabaho, umuwi ng Pinas, tapos pagbalik dito no-upload, hindi nakaano kasi nakita doon anong ginawa mo sa Macau, diba? Yun, kaya ina-advise ko talaga kung gusto niyo pang mag-apply pa dito sa Macau ulit, sa ano na kayo mag-exit Thailand para mabilis ka, walang problema, smooth yung biyahe mo, wala ka nang isipin, peaceful yung utak mo. Exit ka ng Thailand, after 1 month balik ka. Huwag mo lang gamitin yung 10 days na UB mo, yung last visa, kasi pag ginamit mo yun 50 days ka sa Thailand mag-i-stay. Kaya huwag mo lang gamitin 10 days, gamitin mo lang yung 20 days. Yun yung last visa, 20 days. Exit ka na ng Thailand, doon ka mag-stay 1 month lang, saglit lang guys, 1 month. Di mo mararamdaman yun. Matulog ka lang dun sa Thailand na matulog araw-araw. Para pagising mo hapon na, mabilis lang yun. Ayan guys, for today's video, ayan, gusto ko lang i-remind yung mga nag-apply sa atin dito ngayon sa Macau is wag talaga tayo kakagat sa mga ano na yan. May magre-refer daw sa'yo, kailangan ng magbabayad ka ng ganito. Kahit sabihin mo guys, magkano lang yun, malaking bagay na sa atin yun. Mga naghanap ng trabaho dito, scam yun, mga ganyan. Scam yun. Kasi yung kaibigan ko guys, ganito nangyari. Yan sa ano na yan, nagpo-post na yan, mga post na yan, huwag kayong magpapaniwala dyan. Hindi yan totoo, scam yan. Yung kaibigan ko, nag-comment sila dun sa Facebook. Yun, nag-comment sila dun sa post na may interview daw, tomorrow interview. Hindi comment sila kasi kailangan nila ng trabaho Nung nag-comment sila dun, nag-PM sila dun sa tao na yun, yung account niya is ano lang yun hindi yun yung totoong account niya, dami account lang yun. Sabay kubo na yan, dami nag-post, pero huwag kayong papaniwala dyan ano siya doon, di ba, nag-comment yung kaibigan ko. Nung nag-comment siya, nag-reply to, sabi may interview bukas, kaso nga lang hinahanapan ng certificate. Wala namang, hindi naman hinahanapan ng certificate yung mga ano dito, mga nag-apply na to, yung mga agency, hindi naman naghahanap ng certificate. May bayad daw yung pagpagawa ng certificate. Nung una daw siningil sila ng 400, pagawalan ng 400 dimopia, pagpagawa lang ng certificate, kasi hinahanap daw yung nung boss yung certificate. Magbabayad daw sila dun sa tao na kausap nila sa Facebook ng certificate, papagawa silang, babayad sa kanya ng 400. Bawat isa, ipito sila. Sabi nila wala pa silang pera na 400. Siyempre ng mga nag-apply,
yung mga nag-apply na umaasa lang yun dun sa kapatid, kamag-anak na may trabaho, wala pa daw silang pera. Kinabukasan nandun na sila sa interview daw, inaanapan na silang 400. Nangyari, sabi sa kanila, ganito na lang kasi walang 400, 60 na lang, 60. Dun yung kasama nila, yung kausap nung scammer, yung kasama nila na isa, 60 na lang daw. 60 sila, 7 sila. Tapos pagkatapos ng 60, 'di ba, nagbigay na sila lahat 60. Sabi nung scammer, isin mo yan sa GCash. Pina-GCash sa Pinas. After nila mag-send ng yung pera nila lahat, kasi sa Pinas daw papagawa GCash, paka-GCash nila doon, wala din na nila makontak yung contact nila na scammer. Yung kawawa, yung lalaki na sa kanila nag-repair, yung kasama nila nag-repair, yun yung nagbayad, binalik yung pera. Kawawa naman tong isa, siya nag-abuno, wala naman siyang kasalanan. Yung scammer na na-post nila nakita nila sa post sa Bahay Kubo, di nila magilap, nakablock na sila, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga post na yan. Pag may money involved, kahit magkano pa yan, sabihin mo may interview 200, huwag kayong, walang yan, walang ganyan. Pag may interview ka, walang bayad yun. Hindi ka gagastos kahit 1 mo pinaduling pag interview. Pag mga ganyan, may pera, kahit sabihin natin 100 yan, sabihin nila may referral, may sa interview kailangan ng line up 100. Ay, wag kayong magpa-line up. Scammer yan mga yan, nag-i-scam. Yung makuha sa inyo na pera, gagamitin nila pan sarili nila, guys, totoo yan. Yung mga yan, hindi nyo mahagilap yan dito sa Macau, kasi mga STIN yan, mga sa bahay nagtatrabaho yan, guys. Lalabas lang yan pag may break pag maghatid ng mga alaga o kaya hindi mo hagilap yan dito sa Macau. Mga sa bahay nagtatrabaho yan, mga yan. Kaya hindi mo mahagilap kasi nasa bahay sila buong araw, lalabas lang yan sila pag linggo, ganon. Kaya di mo mahagilap yan mga yan. Kaya huwag kayong magpapaniwala, guys, sa mga na yan, sa mga sa Facebook na yan, post wag kayong papaniwala. Tsaka yung agency, guys, na yung agency na yung na yan, yung hotel na ang hirap dyan, guys, yung hotel na yan, yung Luho Garden ba yun? Basta nasa Amaral na hotel na yan, Luho Garden yan, pangit yan na yan, kasi dami yung mga Pilipino dyan nakapasok, dami rin tinanggal. Kaya kung may mag-offer sa iyo dyan na trabaho sa Luho Garden na yan, hotel yan Luho Garden, huwag kayong dyan. Sinasabi ko sa inyo, magiging worse yung buhay nyo sa trabaho. Kasi yan, marami nang gano'n na rin sa akin, nagsabi dyan na pangit daw. Yung kaibigan ko dyan yan, tagilid din daw siya. Kunting pagkakamali mo lang, tatanggalin ka na. Kasi lagi nandyan yung boss. Meron daw silang kasamahan na gardener daw. Namatay lang daw yung halaman na isa. Namatay kasi siyempre, yung panahon ngayon, init, lamig, ulan. Yung di mamamatay doon. Lalo na pag bagong tanim, mabilis talaga mapatay yun kahit alagaan mo. Yung nangyari, namatay lang daw yun. Tinanggal yung kasama nila. Ibago lang yun Alam mo kung magkano placement dyan sa Luho Garden na yan? Low Treasure, basta may ganun dyan sa may Amaral, yung hotel na yan, sa may tulay. Yung na yan, guys, di ba tinanggal sila? Alam mo, 23,000 MOP yung binayaran nila placement. Ang laki nun. Tapos tinanggal sila. Hindi na lang mababawi ng pera. Tinanggal na sila Ang nangyari niya, siyempre wala pa silang 6 months or lagpas, or wala nga silang 1 month pa tinanggal na sila Yung mangyayari niyan, guys, pag di ba papupuntahin sila ng company, punta kayo sa immigration, pagpunta na sila, bibigyan na sila ng 2 days 2 days ng
immigration. Kasi hindi sila umabot ng 6 months eh. 2 days lang yun. After 2 days, UV na. Pag-exit sila ng Hong Kong, pagbalik ng Macau, 10 days. Yun na yung huli. Hindi na nila mahagilap yung ano niyan. Hindi nyo na rin makukuha yung yung placement nyo. O kahit sabihin nila na antay-antay lang update kasi para may balik yung placement. Wala na kasi mag-i-exit na kayo nun sa mag-i-exit na kayo nun sa Thailand after 10 days. Yobi nyo last ilang months kayo, ilang days kayo sa Thailand, 50 days. Wala na kayong habol. Wala nang resibo eh. Paano bibigyan ng placement, di ba? Walang resibo. Paano makukuha? Tapos pag nag-complain ka pa, wala kang habol dun, guys. Wala. At tourist ka eh, bawal ka mag-apply dito eh. Di ba? Wala kang habol. Di mo na makuha yung pera na yun. Di ba sayang? Kaya sinasabi ko sa inyo, guys, yung ganyan, pag mag-offer sa'yo ng hotel na yan, na Loho Treasure Garden, basta ganyan, sa may yun, yung pwesto na yan eh, sa may Amaral, huwag nyo kakagatin, guys. Di bali nang mawalan ka ng trabaho, di bali nang di ka makahanap trabaho, kasi pag nakapasok ka dyan, ang daming Pilipino daw dyan, guys, na tinanggal na mga bago, di ba? Pag tinagtanggal sila, pwede pera na naman pag may pumasok. Tanggal lang sila ng tanggal. Kasi, para pera, pasok lang sa kanilang pera. Yung kawawa dyan, mga Pilipino. Diba? Kaya kung ako sa inyo, siyempre, ako naman, gusto ko lang mag-remind, gusto ko lang makatulong. Gusto lang kayong balaan na pagdating dyan sa kanyang company na yan o hotel na yan, huwag na kayong pumasok. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo. Yun, guys, yun lang yung ko, sa mga scammer na yan, guys. So wag talaga kayo, yung mga referral. Ngayon, guys, sa Macau, totoo lang, mahirap maghanap ng trabaho. Yung mga pupunta dito, guys, huwag kayong mag-expect na mabilis makahanap ng trabaho. Talagang tiyaga lang, dasal, lahat. Hindi basta-basta dito maghanap ng trabaho kasi palakihan ng placement. Yung mga agency ngayon, may mga agent na, mga Pilipino. Talagang yung mga agent, talagang laki ng pinapatong sa mga placement. Kasi may kickback sila dun eh. Mayroon na sila dun sa placement. Tapos papatungan pa nila. Kaya kawawa yung mga Pilipino dito na naghanap ng trabaho. Diba? Mayroon naman Pilipino dito na tumutulong. Example, ako, tutulungan kita makapasok sa trabaho. Hihingi pa ako ng referral, ganun. Diba? May mga Pilipinong dito na ganun eh. Tinulungan mo na siya, pipirahan mo pa. Diba? Hindi yung tutulong ka na lang, wala kang hihingi kapalit. Dito kasi, guys, sa Macau, tutulungan ka niya, re-refer ka niya, pero hihingan ka ng referral fee. Diba? Minsan nga, mas malaki pa yung hinihingi nila sa placement eh. Diba? Magre-refer lang yun sila, pero hindi na lahat ganun na nanghihingi ng pera. Meron din siguro yung mga 20% yung mga hindi na, yung tutulungan ka lang talaga. Yung 80% dito sa Macau, talagang hihingan ka ng pera. Diba? Minsan nga mas malaki pa yung hingi nila eh kaysa sa placement. Meron nag sa akin, nagsabi sa ganyan. May mga friend akong tinulungan pero ang laki daw ng hinihingi sa kanila ng kapwa Pilipino dito, na mas malaki pa nga daw sa placement. Diba? Kawawa naman yun. Tapos yung mahirap dyan, guys, yung sa visa ka lang, yung 3 months lang yung visa mo, tapos hindi ka pa magustuhan ng boss mo, patanggal ka, hindi mo pa manabawi yung placement mo. Kawawa. Kaya ingat talaga tayo, guys. Kung makapasok man tayo sa trabaho, talagang galingan mo. Pakitang gilas ka sa boss mo. 3 months, pakitang gilas ka. Gawin mong lahat, ma-impress lang yung boss mo. Kasi kung patamad-tamad ka, start ka pa lang, lalo na yung 1 month na yan, yung wala ka pang blow card, yung ano palang gamit mo, yung gamit mo pa lang is yung green chop. 1 month yun, start ka na nun sa trabaho pag may green chop ka. Kailangan yung 1 month na yun, pakitang gilas ka sa boss mo para makapag fingerprint ka. Pero pag di ka nagustuhan ng boss mo na may green chop ka, natapos mo yung green chop na 1 month, hindi ka nila i-hard. Kasi doon yun yung mo eh, doon titingnan yung performance mo sa 1 month na yun.
after ng 1 month, fingerprint ka na. Kung di ka nagustuhan, wala, di ka makakapag-fingerprint. Kaya yun lang guys, talagang mahirap po maghanap ng trabaho dito sa Macau. Kaya yung mga nag-apply dito sa Macau ngayon, talagang tiyaga lang. Kung di ka man makahanap ngayon, for sure pagbalik mo makakahanap ka. Pray lang. Yan, shoutout sa lahat and thank you so much sa mga always nanonood. I love you guys. I love you. Bye bye.